Si Jesus ang pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig at habag na kailanman ay nakilala ng mundo. Pinagaling niya ang mga may sakit, ibinalik ang mga buhay, pinakain ang maraming tao at niyakap ang mga itinakwil. Ngunit taliwas sa iniisip ng marami, ang kanyang pag-ibig ay hindi isang pag-ibig na walang hangganan. Iniabot niya ang kanyang kamay, ngunit alam din niya kung kailan dapat umatras. Tumutulong siya, ngunit nauunawaan din niya kung kailan ang isang tao ay hindi pa handang tumanggap ng tulong. Naaalala mo ba ang sandali kung kailan isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang ebanghelyo? Malinaw niyang sinabi sa kanila, "Kapag hindi kayo tinanggap ng sinuman ni hindi pinakinggan ang inyong mga salita, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa sa pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon." Mateo Kabanata 10, talata 14. Sa madaling salita, hindi ipinipilit ni Jesus ang kanyang presensya kung hindi siya tinatanggap. Alam niya na hindi maaring iligtas ang isang taong ayaw maligtas at hindi lahat ay karapat-dapat sa ating oras at enerhiya. At dito nagkakamali ang marami. Hindi lahat ng pagtulong ay kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng kawanggawa ay isang tunay na gawa ng pagmamahal. Sapagkat mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mabuti at pagiging inosente. Ngayon, makinig kang mabuti dahil sa susunod na mga minuto matutuklasan mo ang 7 uri ng tao na hindi mo dapat tulungan. At sa pag-unawa mo rito, maaaring mailigtas mo ang iyong sarili mula sa isang patibong na espiritual, isang patibong na maaaring matagal ka ng hinahadlangan sa iyong buhay. Mateo Kabanata 7, talata 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal at huwag ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas. Baka yurakan nila ito at pagkatapos ay bumalik upang kayo'y lapain. Ibig sabihin nito, may mga taong ayaw talagang matulungan. Ang gusto lang nila ay may magdala ng kanilang mga pasanin. Hindi sila interesado sa pagbabago. Hindi nila nais lumago, kundi gamitin ang iyong lakas habang sila mismo ay nananatili sa parehong landas nang walang balak na magbago. At ito ang unang uri ng tao na hindi mo dapat tulungan, ang bangkang butas. Ang bangkang butas ay laging lumulubog kahit gaano mo pa ito subukang sagipin. Humihingi siya ng payong, tulong, nangangakong magbabago. Pero pagkalipas ng ilang araw, bumabalik siya sa parehong pagkakamali, sa parehong siklo, sa parehong problema. At madalas sinisisi niya ang mundo o mas masama pa, ikaw sa kanyang paghihirap. Itinuturo ng Biblia ang ganitong uri ng tao sa Kawikaan, Kabanata 26, talata 15. Ang tamad ay naglalagay ng kamay sa pinggan, ngunit ayaw niya itong iangat patungo sa kanyang bibig. Ang bangkang butas ay tamad at pabaya. May pagkakataong siyang lumago, ngunit mas pinipili niyang manatili sa kanyang kaginhawahan. May kakayahan siyang magbago, ngunit mas gusto niyang magreklamo. Sinasabi niyang gusto niyang lumabas mula sa hukay, ngunit hindi niya inaangat kahit isang daliri upang umakyat. At sino ang nauubos? Ikaw. Ikaw na patuloy siyang hinihila pataas habang siya mismo ang patuloy na gumagawa ng butas sa bangka. At alam mo kung ano ang mas delikado? Kung masyado kang magtatagal sa loob ng isang bangkang butas, malulunod ka kasama nito. Dahil sa isang bagay na tinatawag na iyong enerhiyang buhay. At gusto kong pakinggan mo itong mabuti dahil maaari nitong baguhin ang paraan kung paano ka nakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong enerhiyang buhay, ang iyong lakas, ang iyong oras, lahat ng ito ay napakahalaga. Binigyan ka ng Diyos ng layunin. Binigyan ka niya ng mga talento. Binigyan ka niya ng lakas upang magpatuloy sa tamang landas. Ngunit kung gugugulin mo ito sa maling lugar, mawawalan ka ng sigla bago mo pa marating ang destinasyong inilaan niya para sa iyo. Isipin mo ito. Isipin mong may hawak kang isang nagliliyab na sulo. Ang sulo na ito ay kumakatawan sa iyong enerhiyang buhay, sa iyong ilaw, sa iyong kakayahang tumulong. Ngayon,
Isipin mong lumapit ka sa isang taong nasa kumpletong kadiliman. Siyempre, ang iyong liwanag ay maaaring magbigay sa kanya ng daan, pero lamang kung siya ay handang maglakad. Ngunit paano kung ayaw niyang gumalaw? Ano ang mangyayari? Ikaw ang patuloy na may hawak ng sulo, ikaw ang nauubos, habang siya naman ay ayaw umusad kahit isang hakbang. At ang mas masakit, minsan magrereklamo pa siya na ang iyong ilaw ay hindi sapat na maliwanag. Kaya magpatuloy tayo dahil sigurado ako na makikilala mo ang bawat isa sa mga susunod na uri ng tao, lalo na ang panghuli. May isang lalaking nagngangalang Elias. Siya ay isang bihasang karpintero at napakabuting tao. Tuwing may nangangailangan sa nayon, si Elias ang unang nag-aabot ng tulong. Kung may isang pamilya na walang hapagkainan, gagawa siya ng isa. Kung may isang kapitbahay na nangangailangan ng ayusin sa bubong, aayusin niya ito. Ngunit sa nayong iyon, may isang lalaking nagngangalang Ruben. Si Ruben ay isang taong laging may kailangang hingin. Kapag sira ang kanyang pinto, pupunta siya kay Elias. Kapag maluwag ang kanyang upuan, hihingi siya ng bago. Kapag wala siyang pera, kay Elias din siya lalapit. At palagi niyang sinasabi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, Elias. Si Elias naman ay tumutulong ng walang pag-aalinlangan dahil naniniwala siyang ito ang kanyang misyon sa buhay. Ngunit may isang bagay na tila kakaiba. Hindi mahalaga kung ilang beses tinulungan ni Elias si Ruben dahil palagi siyang bumabalik upang humingi ng higit pa. At kahit kailan, hindi siya nagbalik ng kabutihan. Hindi man lang siya nag-alok ng isang baso ng tubig habang si Elias ay nagtatrabaho sa kanyang bahay. Hindi siya tunay na nagpapasalamat para bang iniisip niyang karapatan niya ang lahat ng iyon. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Elias. Hindi siya makabangon mula sa kanyang higaan. Sa unang pagkakataon, siya naman ang nangangailangan ng tulong. Naibulong niya sa kanyang sarili, darating si Ruben. Alam niya kung gaano ko siya natulungan. Ngunit hindi dumating si Ruben. Lumipas ang mga araw. Wala pa rin. Nang tuluyan ng gumaling si Elias, nakasalubong niya si Ruben sa plaza at nagtanong, "Ako'y matinding nagkasakit nitong mga nakaraang araw. Nalaman mo ba?" Sumagot si Ruben na may malamig na ngiti. Narinig ko nga. Pero inisip kong may ibang mag-aalaga sa iyo, gaya ng pag-aalaga mo sa lahat. Doon napagtanto ni Elias ang katotohanan. Kahit gaano pa siya magsakripisyo, hindi kailanman matututo si Ruben na magpahalaga. Para kay Ruben, ang tulong ni Elias ay hindi isang biyaya, kundi isang walang hanggang mapagkukunan na palaging nariyan upang gamitin. At itong uri ng tao ang tinatawag kong balon na walang hangganan. Sapagkat habang lalo mo silang pinapakain, lalo pang lumalalim ang butas. Naranasan mismo ni Jesus ang ganitong pangyayari. Naalala mo ba ang 10 ketungin, 10 may sakit, 10 itinakwil ng lipunan, 10 taong may madilim na hinaharap. Ngunit isang araw, nakasalubong nila si Jesus. Nagmakaawa sila, umiyak sila, hiningi nila ang isang himala. At si Jesus, sa kanyang walang hanggang awa, pinagaling silang lahat. Ngunit ilan ang bumalik upang magpasalamat? Isa lamang. Ang iba pang 9 ay umalis na hindi man lang lumingon pabalik. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay, kinalimutan ang nagpagaling sa kanila. Para bang ito ay isang simpleng pabor lamang at hindi ibig sabihin nito na dapat kang tumulong kapalit ng isang gantimpala. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghahangad ng kapalit. Ang problema ay hindi ang kawalan ng gantimpala, kundi ang kawalan ng respeto. Kapag tinulungan mo ang isang tao ng taos-puso, hindi mo inaasahan ang isang pabor bilang kapalit. Pero ang pinakamaliit na inaasahan mo ay isang simpleng pagpapahalaga, isang tapat na pasasalamat, isang tumingin sa mata at sinabing salamat. Isang pagkilala na ang iyong ginawa ay hindi isang bagay na dapat lang nilang asahan. At ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga taong pinakamatinding sumisipsip ng iyong lakas. Tinatawag ko silang lobo na puno ng hangin at malalaman mo kung bakit. Ang taong ito ay paimbabaw.
Mukha siyang matayog, mahalaga, may pinag-aralan, pero sa loob siya ay walang laman at kahit anong mangyari, hindi siya natututo. Ang mga ganitong tao ay hindi humihingi ng tulong. Isang taong hindi marunong magpakumbaba upang sabihin, "Kailangan kita?" Dahil ang isang palalong tao hindi kailanman aaminin ang kanyang kahinaan. Mas pipiliin pa niyang mawalan ng lahat kaysa amining kailangan niya ng tulong. At kung sakaling insistihin mong tulungan siya, babaliwalain ka lang niya. Tatanggapin niya ang iyong tulong ng may paghamak na para bang obligasyon mo iyon sa kanya. At sa huli, kapag naging maayos ang lahat, hindi niya man lang babanggitin ang pangalan mo. Ngunit kung may nangyaring masama, doon ka lang niya maaalala para isisi sa iyo ang kanyang pagbagsak, para ipamukha sa iyo na hindi ka sapat. Ang Biblia ay nagbabala tungkol sa ganitong uri ng tao. Sabi sa Kawikaan 16, ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Pero alam mo kung ano ang pinaka nakakagulat? Ang mayabang na tao ay hindi kailanman nakikita ang kanyang pagbagsak na paparating. Napakataas ng tingin niya sa sarili na hindi niya napapansin ang panganib na naghihintay sa kanya. At kapag siya ay bumagsak, hindi niya kailanman aaminin na kasalanan niya iyon. Ibabaling niya ang sisi sa mundo, ibabaling niya ang sisi sa buhay, ibabaling niya ang sisi sa iyo, sa taong nagtangkang tumulong. At maaring iniisip mo ngayon, paano kung subukan ko pa ulit? Paano kung huwag akong sumuko? Paano kung ipakita ko sa kanya na nandito ako para sa kanya? Ang sagot? Ang kayabangan ay nagpapabulag. Hindi lang nito tinatakpan ang mga pagkakamali ng isang tao. Pinipigilan din nitong makita niya ang mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. Ngunit higit pa sa palalong tao, mas mapanganib ang lobo na nakabalot sa balat ng tupa. At kung may isang taong nagpakita nito ng malinaw, iyon ay si Samson. Isang lalaking hinirang ng Diyos, isang lalaking makapangyarihan, isang lalaking may banal na misyon, isang lalaking nakatalo ng 1,000 kawal gamit lamang ang panga ng isang asno, isang lalaking bumunot ng mga pintuang bayan at dinala ang mga ito sa kanyang balikat, isang lalaking may kakaibang lakas na galing mismo sa Diyos. Ngunit kahit ang pinakamalakas na lalaki sa Biblia, bumagsak sa bitag ng isang lobo sa balat ng tupa, Dalila. Dalila, hindi siya dumating na may espada, hindi siya dumating na may pananakot, hindi siya sumigaw, dumating siya na may matatamis na salita, may malambing na haplos, may tingin na hindi nagbabadya ng panganib, hindi siya mukhang kaaway, hindi siya mukhang banta, mukha siyang pag-ibig. At si Samson, gaano man siya kalakas, nagpalin lang siya dahil hindi nananalo ang lobo sa pamamagitan ng lakas. Nananalo ang lobo sa pamamagitan ng ilusyon. Pinapabayaan mong buksan ang pintuan, pinagkakatiwalaan mo siya, ibinibigay mo sa kanya ang isang bagay na kailanman ay hindi mo dapat isinuko. Hindi hiniling ni Dalila ang lakas ni Samson, hiniling niya ang sikreto ng kanyang lakas. Hindi lang niya gustong malaman kung paano siya naging makapangyarihan. Gusto niya siyang gawing mahina. Ilang beses na itong nangyari sa iyo, ilang beses nang may lumapit sa iyo. Hindi dahil nais nilang mapabuti ka, kundi dahil gusto nilang malaman kung saan ka mahina. Ilang beses nang may nagpanggap na nagmamalasakit, nagpapakita ng pakikipagkaibigan, nagsasabing kakampi mo sila. Pero ang totoo, gusto lang nilang malaman kung paano ka pabagsakin. 3 beses tinanong ni Dalila kay Samson kung ano ang sikreto ng kanyang lakas. 3 beses siyang nagsinungaling. Pero pansinin mo, hindi sumuko si Dalila, nagpatuloy siya, umiyak siya, pinilit niya dahil ganyan ang ginagawa ng lobo. Hindi ito madaling sumusuko, ginagamit niya ang lahat ng kanyang sandata, mga salita, mga emosyon at kahit ang mismong pag-ibig laban sa iyo. At si Samson, nanindigan siya saglit, pero sa huli, bumigay siya. Isiniwalat niya ang totoo, inakala niyang wala namang masama.
At sa mismong gabing iyon, habang natutulog siya sa kandungan ng babaeng nagsasabing mahal siya nito, pinutol ang kanyang buhok. Nawala ang kanyang lakas at nang magising siya, huli na ang lahat. Nandun na ang mga Filisteo, nakangiti, naghihintay at siya ang lalaking tumalo ng 1,000 kawal. Ngayon wala nang lakas para lumaban. At alam mo ba kung ano ang ginawa nila sa kanya? Pinutol nila ang kanyang paningin, iginapos siya ng kadena at ginawa siyang parang isang hayop, ipinagiling sa gilingan ng mga Filisteo. Ito ang hantungan ng nagtitiwala sa mga lobo. Ang hantungan ng taong ibinibigay ang kanyang lakas sa kamay ng isang taong nais lamang siyang wasakin. Ngayon, huminto ka at mag-isip. Sino ang dalila sa buhay mo? Sino ang nagpapanggap na kakampi mo, pero ang totoo, unti-unting pinapahina ka? Sino ang laging nakangiti sa iyo, pero kapag nakatalikod ka, hinihasa na ang patalim para itarak sa iyo? Maging maingat ka. Ang lobo, hindi ito umatake ng harapan. Nagtatago ito. Naghihintay. Dahan-dahang lumalapit. Kinikilala ka. Kinukuha ang iyong tiwala. At kapag kampante ka na, kapag hindi mo na iniisip ang panganib, doon ka niya babagsakin. Ngayon, papasok na tayo sa huling bahagi at may 2 uri ng tao na dapat mong maunawaan bago natin marating ang panghuli. Ang mangmang, ang basag na baso at ang tigang na lupa. Mukha silang magkapareho, pero hindi. May isang banayad, ngunit mahalagang pagkakaiba. Pareho nilang sinasayang ang natatanggap nila. Pareho silang hindi marunong magpahalaga sa anumang ibinibigay sa kanila. Pareho silang nagpapagasta sa iyo ng oras. Pero ang paraan kung paano nila ito ginagawa, iyan ang pinakamahalagang bahagi. Ang mangmang ay parang isang basag na baso. Nasubukan mo na bang maglagay ng tubig sa basong may lamat? Sa umpisa, mukhang napupuno ito. Pero sa ilang saglit lang, nagtatagas na ang tubig. At habang patuloy mong sinusubukang punuin ito, lalo lang nasasayang. Ganyan ang isang mangmang, isang walang katapusang pag-aaksaya. Ang Biblia ay punong-puno ng babala tungkol sa mangmang. Ayon sa Kawikaan 26:11, kung paanong ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, ganoon din ang mangmang na inuulit ang kanyang kahangalan. Ibig sabihin, pwede mo siyang turuan, pwede mo siyang pagsabihan, pwede mong ipakita ang lahat ng bunga ng kanyang mga pagkakamali. Pero sa huli, babalik pa rin siya sa parehong maling landas. Nakakilala ka na ba ng ganitong tao? Yung taong mukhang nakikinig, mukhang nauunawaan, mukhang sumasang-ayon sa'yo. Pero pagdating ng pagkakataon, ginagawa niya ulit ang parehong mali. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ang problema sa basag na baso ay hindi dahil tinatanggihan nito ang tubig. Ang problema ay hindi niya kayang ipunin ito. Ngayon, ang baog na lupa, iba ito. Ang baog na lupa ay hindi lang basta isang bagay na nagsasayang. Isa itong bagay na hindi kailanman tumatanggap. Pwede mong itanim, pwede mong diligan, pwede mong paglaanan ng oras, pagmamahal at pagsisikap, pero walang tutubo, walang sisibol. Ang baog na lupa ay pagtanggi mula sa simula. Hindi siya natututo. Hindi dahil nakakalimot siya, kundi dahil ayaw niyang matuto. Hindi siya nagbabago, hindi dahil mahina siya, kundi dahil ayaw niyang magbago. Si Jesus mismo ang nagturo nito sa parabola ng magsasaka. May mga butong nahulog sa daan at kinain ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan at walang ugat. May mga tumubo sa dawagan at nasakal. Pero ang mabuting lupa ay nagbunga. Ngayon, pag-isipan mong mabuti. Ilang beses ka nang nagtatanim sa lupa na hindi naman kayang magpalago? At higit pa roon, ilang beses ka nang nagsasayang ng lakas sa pagpuno ng isang basag na baso? Ang mangmang ay mukhang nakikinig pero hindi natututo. Ang baog na lupa ay hindi man lang nakikinig. Ang mangmang ay nasasayang ang natatanggap.
Ang baog na lupa ay tinatanggihan ito bago pa man matanggap. Ang mangmang ay maaaring magpanggap na nauunawaan, pero sa huli inuulit pa rin ang pagkakamali. Ang baog na lupa ay hindi man lang hinahayaan ang isang bagong bagay na mangyari. At ano ang nagiging bunga nito sa iyo? Napapagod ka, naiinis ka, nauubos ka, at itinuro sa atin ng Diyos ang isang napakahalagang bagay. Huwag mong aksayahin ang iyong karunungan sa mga taong ayaw itong tanggapin. Ayon sa Kawikaan 23:9, huwag kang magsalita sa pandinig ng mangmang sapagkat hahamakin lang niya ang iyong mga salita. At pagkatapos, narating na natin ang panghuli. Marahil ito ang pinakamahirap tanggapin dahil sa buong paglalakbay na ito, pinag-usapan natin ang tungkol sa walang utang na loob, ang mapanlinlang, ang mapagmataas, ang tumatalikod sa karunungan, ang nagsasayang ng mga biyaya. Pero paano kung tayo mismo ang problema? Ang malabong salamin, ang taong hindi kailanman nakikita ang sarili. Madaling tumingin palabas at ipakita ang mali sa iba. Madaling matukoy ang lobo sa balat ng tupa, ang baog na lupa, ang basag na baso. Pero paano kung tayo ang bulag sa katotohanan? Paano kung tayo ang paulit-ulit na pinapakita ng Diyos ang isang bagay, ngunit tumatanggi tayong makita? Ilang beses na tayong nagsisikap tumulong sa iba nang hindi natin namamalayan na ginagawa natin ito dahil gusto nating kontrolin ang sitwasyon. Ilang beses nating pinaniwala ang ating sarili na alam natin ang tamang paraan para sa isang tao, at sa huli nagagalit tayo dahil hindi siya nakinig sa atin. Ang pinakamahalagang tanong dito ay, ang pagbabago ay isang desisyon at walang sino man ang makakapagdesisyon para sa iba. Nasubukan mo na bang ipakita ang katotohanan sa isang tao, ngunit mas pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata? Nasubukan mo na bang buksan ang isipan ng isang tao, ngunit mas pinili niyang manatiling sarado? Nasayang mo na ba ang iyong oras sinusubukang kumbinsihin ang isang tao na hindi naman handang makinig? Nangyayari ito sa lahat ng oras. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang paniniwala ng isang tao ang bumubuo sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang paniniwala ang humuhubog sa kanyang mga iniisip. Ang mga iniisip ang humuhubog sa kanyang mga kilos. At ang mga kilos ang magdadala sa kanya sa mga resulta. Kung hindi niya pinaniniwalaan na kailangan niyang magbago, walang kahit anong sasabihin mo ang makakapagpabago sa kanya. Kung hindi niya iniisip na kailangan kanya, lahat ng ginagawa mo ay masasayang lamang. At ang mas masakit pa rito, kapag mas pinilit mo, mas lalo siyang lalayo. Itinuro ito mismo ni Jesus, at ang pinakamagandang halimbawa, hindi niya kailanman pinilit ang sinuman. Natatandaan mo ba ang kwento ng mayamang binata? Isang lalaking may kayamanan, may mataas na estado sa lipunan, may marangyang buhay. Lumapit siya kay Jesus na may tanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" At sinabi ni Jesus, "Sundin mo ang mga utos." At ang sagot ng binata, "Ginagawa ko na po iyan." Kaya sinabi ni Jesus ang isang bagay na direkta sa kanyang puso, "Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamigay sa mahihirap, at sumunod ka sa akin." At ano ang nangyari? Umalis ang binata na malungkot. Ano ang ginawa ni Jesus? Hinayaan niya siyang umalis. Hindi siya tumakbo para pigilan siya. Hindi siya nagpaliwanag pa para kumbinsihin siya. Hindi siya nagmakaawa para manatili siya. Dahil ang pagbabago ay isang desisyong personal. Ngayon, itanong mo ito sa iyong sarili. Ilang beses na kaya tayong naging malabong salamin? Ilang beses na kaya tayong sinusubukang ipakita ng Diyos ang katotohanan, ngunit pinili nating balewalain? Ilang beses nating iniwasan ang mga palatandaan, paulit-ulit na ginawa ang parehong pagkakamali at pumikit sa katotohanang nasa harapan natin?
Ibig sabihin ba nito na hayaan na lang natin ang iba kahit ang ating mga anak na gawin ang gusto nila? Siyempre hindi. Mahalaga na unawain ang mensaheng ito ng tama. Ang mensaheng ito ay higit sa lahat para sa mga taong may sapat na gulang, ngunit nananatiling sarado ang isip. Naiintindihan mo ba? Marahil ang pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi lang ang pagsubok na tulungan ang ayaw magpatulong. Marahil tayo mismo ang hindi handang matuto. At masakit ito. Masakit dahil mahirap aminin na tayo ay matigas ang ulo. Masakit dahil mas gusto nating maniwala na alam na natin ang lahat. Masakit dahil walang gustong tanggapin na siya ang problema. Pero tandaan mo ito, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang taong malabong salamin at isang taong handa nang makita ang katotohanan. Ang huling tanong na dapat mong sagutin ay ito: sino ka sa kwentong ito? Ikaw ba ang patuloy na sumusubok magligtas sa mga taong ayaw magpaligtas? O ikaw ba ang patuloy na tumatangging aminin na kailangan mong magbago? Ang totoo, iisa lang ang landas ng isang taong gustong lumago: pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba na maunawaan na hindi lahat ay maaaring matulungan. Ang pagpapakumbaba na tanggapin na hindi palaging tayo ang tama. Ang pagpapakumbaba na malaman kung kailan dapat huminto, kung kailan dapat magpatuloy, kung kailan dapat ipagkatiwala sa Diyos ang pagbabago ng puso ng iba. Dahil sa huli, ang pinakadakilang karunungan ay hindi ang subukang baguhin ang iba, kundi ang hayaang baguhin ka ng Diyos. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, nasubukan mo na bang tumulong sa isang taong pasok sa alinman sa mga ganitong uri ng tao? Naranasan mo na bang mabigo sa pagsisikap baguhin ng isang taong ayaw naman talagang magbago? O mas masakit pa, napagtanto mo na ba na sa isang punto ng iyong buhay, ikaw mismo ang naging malabong salamin? Iwan mo ang iyong kwento dito sa mga komento. Ibahagi ang iyong karanasan dahil maaaring ang dinaanan mo ay magsilbing babala para sa iba. Ang iyong pagkakamali ay maaaring maging aral para sa iba. Ang iyong sakit ay maaaring magligtas ng isang tao mula sa parehong kapahamakan. At kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, huwag mong hayaang matapos dito. Pindutin ang video na lumilitaw sa iyong screen ngayon at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa malalim na karunungan mula sa salita ng Diyos. Dahil palaging may higit pang nais ituro sa iyo ang Panginoon.